Ang Can you multo sa boarding see? house. Isang Pinoy horror story Hello? batay sa tunay na karanasan. Can you? Si Miko ay isang estudyanteng mula sa probinsya na lumuwas sa Maynila para mag-aral sa kolehiyo. Dahil limitado ang budget niya, naghanap siya ng murang boarding house malapit sa eskwelahan. Sa huli, nakahanap siya ng lumang bahay na ginawang dormitoryo, mas mura kaysa sa iba. Unang gabi pa lang, nakaramdam na si Miko ng kakaiba. May malamig na hangin kahit na mainit ang panahon, at pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Binaliwala niya ito, iniisip na baka pagod lang siya. Isang gabi, nagising siya sa tunog ng marahang pagkalusko sa kanyang kwarto. Pagtingin niya sa bintana, may aninong dumaan. Akala niya ay isa sa mga boarders lang, kaya hindi na niya pinansin. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang ingay, parang may lumalakad sa kisam. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker kung may daga ba sa bahay. Napangiti lang ang matandang lalaki at sinabing, mas mabuti pang huwag mo na lang silang pansinin. Mas lumala pa ang mga nararamdaman ni Miko sa sumunod na mga araw. Minsan, nakikita niyang gumagalaw ang kurtina kahit walang hangin. May pagkakataon ding may bumubulong sa kanya sa dilim, isang malamig na tinig na hindi niya maunawaan. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog siya, nagising siya sa bigat sa kanyang dibdib, hindi siya makagalaw. Pilit niyang ininulat ang kanyang mata, at sa may gilid ng kama, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok nito, at ang mukha ay parang sunog, walang mata, ilong, o bibig, pero ramdam niya ang titig nito. Napapikit si Miko, nagdasal, at biglang nakagalaw ulit. Nang buksan niya ang ilaw, wala na ito. Kinabukasan, agad siyang lumipat ng ibang tirahan. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan niyang ang dating bahay na iyon ay ipinasara na. May estudyanteng nakatira doon noon na namatay sa sunog, at sinasabing nananatili pa rin ang kaluluwa niya roon, naghahanap ng makakasama.